ako magpapadala buwan-buwan ng aking kinikita. Nung una, nalungkot si Esther. Pero sabi nga ni Maring Lani, makapag-ipon lang si paring Oscar ay babalik din siya. At nangako din ako kay Esther na kami mag-iipon upang balang araw makabalik din ako at magkaroon ng negosyong electrical shop. Sumunod na araw, naghanap ako sa dyaryo kung meron silang job opening para sa electrician katulad ko. Meron! Sa Riyadh! Tumawag ako sa info center ng POEA upang alamin kung lisensyado itong ahensya. At sinabi nila na lisensyado nga at may approved job order pa. Tumungo ako sa agency at sumabay sa pila. Dala ko na lahat ng requirements, birth certificate, personal data, school credentials, NBI clearance at certificate of employment ko. Pagkatapos ng interview, napag-alaman ko vina-validate muna ang lahat ng papeles ko. Hindi pala ganun kadali yun? Nang mag-qualify ako ay nagpa-medical na ako. Siyempre, kailangan din ng pasaporte. Sinabi rin sa akin ang lahat ng babayaran ko bilang placement fee. Ang katumbas ng isang buwan na sasahurin ko sa Riyadh. At documentation and processing costs. May mga ibang bansa pala na di nagre-require ng placement fee tulad ng UK, Holland at Ireland. Pagkatapos ng second interview at pirmahan ng kontrata ay ni-require kami ng POEA na mag-attend ng tinatawag nilang PDOS o Pre-Departure Orientation Seminar. Galing nga eh. Marami kaming natutunan tungkol sa buhay abroad. Mga dapat tandaan ng OFW upang makapag-adjust agad sa ibang kultura. Nalaman din namin ang mga babala tungkol sa SARS at terorismo. Ganun pala yun? Masaya din at ang gusto ko talaga ay nakapagtanong kami tungkol sa mga do's and don'ts pag nasa abroad. Pirmadong kontrata, information sheet at working visa. Pag naayos lahat ito kasama ng ibang requirements, ay ibibigay na ang OEC o Overseas Employment Certificate. Nagpapatunay na maaari na akong lumabas bilang lehitimong OFW. Si Juancho Aguila ay isa lamang sa maraming mga Pilipino na umaasang sa ibang bayan matatagpuan ang kaginhawahan para sa pamilya. Ngunit hindi lahat ng kwento ay puro kasiyahan. Meron ding pagtitiis na sa huli ay may taglay na tagumpay. Ito ang kwento ni Emeline, anak ng isang OFW. Huling araw ko na sa school. Tapos na ako sa pag-aaral ko. Uuwi na si inay, hindi pansamantala. Dahil sa pagkakataong ito, magkakasama na kami. Napakadami na pala ng taong dumaan. 8 taon pa lang ako nang umalis si inay bilang OFW. Bumabalik siya tuwing lilipas ang 2 taon. Oo nga, 1 buwan kami magkakasama dito. Pero alam nyo, ang 1 buwan na yun, parang 1 oras lang. Naalala ko pa, tuwing umaalis siya, lagi niyang binubulong sa akin, "Anak, diploma lang." Hindi ko pa maintindihan ang ibig niyang sabihin nun. Anak, diploma lang. Promise? Minsan nga, natatawa na lang ako dahil paulit-ulit na lang. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Ang diplomang iyon, ang pagpupursigi ko sa pag-aaral, ang pag-iwas ko sa ikasisira ng kinabukasan ko, at sa barkadang hindi mabuti, ang pagtitipid at pagbibigay halaga sa mga padala niya, at ang pag-aalaga ko sa aking sarili habang wala siya. Hinding-hindi matutumbasan ang lahat ng pagpupursigi ni inay. Ang determinasyon sa gitna ng pagtitiis at kalungkutan niya sa ibang bayan na nagpatatag sa aming dalawa. Ang lahat ng mga oras at sandali na anak ng ibang pamilya ang nakasama at inalagaan niya. Pero ito na siguro ang pinakamatamis na regalong maibibigay ko kay inay. Parang simpleng papel lang na may pangalan ko. Pero lahat ng hirap na kapalit nito. Nagsilbing inspirasyon sa amin ang hangarin niyang makapagtapos ako. Araw-araw,
Pinilit kong hindi maging hadlang ang lungkot at layo at tagal ng oras ng pagkawalay sa aking inay. Ito ang nagpatatag ng pagmamahal ko sa kanya. Salamat, Nay. Salamat. Mga experience ko doon, masasaya. Mayroong malungkot, mayroong masaya. Kung naalala ko yung mga anak ko, nalulungkot ako. Pero pag naisip ko yung mga, kung hindi ako magtatrabaho sa abroad, wala rin kinabukasan yung mga anak ko. Kaya yung homesick ko, pinaglalabanan ko na lang para maibigay ko ang kinabukasan ng mga anak ko. Dati hindi nakakaluwag na gano, pero pagka nakapag-abroad ka, medyo angat ng konti ang buhay. Tapos, yun naman pag-abroad, sa umpisa lang naman mahirap yun eh. Unang 2 linggo, parang nahihirapan ka, pero pag nagtagal, makakaya mo rin yun. Siyempre, importante muna yung marunong ka sa buhay mo. Tsaka marunong ka makisama, matututo ka rin naman doon na iba-ibang lahi yung makakasalamuha mo. Halos sabihin na natin na talagang isang kahig, isang tunga. Ngayon, kahit pa paano, pag-aaral namin ng maayos ang aming mga anak. May tataguyod namin hanggang sa koleyo. Kung sa homesick ho, halos araw-araw ho, mararamdaman nyo yun. Kaya nga lang kailangan dala ho ng kahirapan. Para doon, sa nagbabalak na mag-ibang bansa, siguraduhin lang, unang-una siguraduhin nila ang kanilang kumpanyang papasukan o kung hindi, ang agency ang kanilang pag-applyan. Kung decided sila, kung dedicated sila na gusto nilang magtrabaho sa ibang bansa, go lang sila. Kaya lang, kailangang sundin nila ang disiplina. Kung kahit nasaang bansa sila, sumunod lang sila sa rules and regulations, sa batas, wala nang maging problema. Sa simula talaga mahirap. Pero nasa sayo na yun kung paano mo i-encounter yun. So lang, yung faith in God and at the same time, yung courage mo to go on. Para sa sarili mo, sa pamilya mo, kung may mga pangarap ka. So, Mahigit 800,000 overseas Filipino workers ang naipapadala taon-taon sa Saudi, Hong Kong, Taiwan, Japan, United Arab Emirates, Italy, Singapore, Kuwait, Brunei, Qatar at iba-iba pang mga bansa. Mahigit 800,000 mamamayang Pilipino ang nagpapatunay na may kahalumang sakripisyo ang paninilbihan sa ibang bansa. Kakayanin ang lahat ng ito. Pinatutunayan din ng mga OFW na kayang pantayan o higitan ang kakayahan ng ibang lahi. Nakikilala ang mga Pilipino sa buong mundo dahil sa kanila. Hindi lang mga papeles ang kinakailangang ihanda sa pag-abroad. Emosyonal, pisikal, espiritual at moral na paghahanda rin ang kailangang harapin bago matupad ang pangarap na makapagtrabaho sa ibang bayan. Mahalaga ring alalahanin ang 3 bagay na maaaring makatulong sa mga haharaping pagsubok bilang isang manggagawa. Ang pag-iipon, pakikisama at pagtsatsaga. 3 bagay na makatutulong hindi lamang sa mga OFW, kundi sa buong bansa. Kaagapay ninyo sa inyong lakbay ang POEA. Hangarin nila'y mabigyan ng proteksyon ang OFW dito sa loob at labas ng bansa. Proteksyon na matatamo sa pagbibigay ng sapat na impormasyon para sa inyo. Huwag mag-aatubiling lumapit sa opisina ng POEA kung kayo ay may dagdag na katanungan. Ako po si Jay Taruk. Saludo sa manggagawang Pilipino. Saludo sa POEA. Kung kaya mong isipin, kaya mong